This is the abandoned sunken ships dito sa Thailand. Matatagpuan ito sa isa sa pinakadulong isla ng Thailand. Ayon sa mga lokal dito, dekada na inabandona ang mga barko at hindi inaalis sa pwesto baka magalit ang naninirahan daw na lamang dagat. From Bangkok, kailangan namin bumiyahe ng 6 na oras papunta sa lokasyon. Bus check. Meron tayong USB. 6 hours tayong babiyahe, guys. Meron tayong tubig. Si Dayan bumili lang ng food. Pagdating, nagtanong kami sa mga taga dito. Delikado daw lang yun papunta sa barko. Baka may hila sa'yo. Naghanap kami ng mga pwedeng gamitin para makapunta sa mga lumubog na barko. Ito na lang. Pwede na to. Tapos yung sa cellphone, lagayan ng cellphone. At nang makumpleto na namin ang mga kailangan dito, nagsimula na agad kami. Dito na ngayon tayo sa boat cemetery. Ayan, kung makikita nyo. Pero yan nakalubog, guys. Yan. Tapos dito, abandon na rin siya. Nag-ikot kami agad habang may araw pa dahil delikado daw sa dagat paggabi. Pero yung makina dito pa rin, guys. Siguro pag sa atin to, wala na to, guys. Kalakalabutin ito. May mga nakita rin kaming gamit sa panghuhuli ng isda. Panghuli ng isda. Sagwan. Oh my gosh. Iwan pa yung tsinelas, oh. Ayaw namin mag-overthink kung saan napunta ang mga may-ari nito. Kaya nagpatuloy lang kami sa pag-iikot. Makikita nyo dito, guys, oh. Bangka to. Nakatayo ako dito pero natambakan na siya ng buhangin. Umakyat ako para tingnan anong meron sa mga barko. Meron pa dito mga galon. Tapos to, ilaw. Grabe to, inayaan na lang dito. Tapos dito sa kabila, meron pa. Grabe, ang dami, guys. Ito rin, no. Grabe. Ito yung meron dito sa loob. Chinek ko anong meron sa loob, pero bigla na lang. Shucks. Bumubuksan. Nagkakrak na bawat parte dahil sa kalumaan. Ito ata yung manibela. Pati kubyertos at gamit pang kusina na iwan din nila. Ito. Mga chops. Uy! Parang bibigay na ang barko, kaya lumipat na agad ako sa kabila. Lipat na tayo. Sobrang dami dito, guys. Yung mga angkla nila. Ang bigat. At dito namin napansin na hindi lang pala sa Thailand ito galing, dahil yung iba sa Vietnam, Cambodia at China pa. So, siguro tayo ito kasi meron mga nakalagay. Iba-iba ang hugis nila kaya malalaman mo talaga kung saan ang dayo at lokal sa kanila. Grabe, sobrang dami dito, guys. Kita natin yung iba. Medyo nahirapan akong explorein ang isang to dahil madulas na ang flooring. Paano na dun? Madulas. Guys, ito siya sa taas. Dito pa yung mga ibang gamit ng mga isda, mga sombrero, yung mga mineral water nila. Ito yung angklan, dito pa sa kabila. Chinek ko kung anong meron sa loob nito. Dito nakita ko ang isang makina na halos pwede pa. Hindi natin alam yung background ng ship na to, kaya tayo sa kabila. Pagbaba ko, bigla kong nakita to. Sabi naman to. Ito ata yung gamit nyo pag manguhuli ng isda. Dito pala. Parang minadali ang pag-abandona dito dahil halos lahat ng gamit andito pa. Walang pangalan ang isang to at sigurado hindi ito galing sa Thailand. Medyo bago pa kaya sinubukan namin akyatin bago ko puntahan ang nakalubog na nasa gitna. Scary. Dandaan lang. Hawak. Nagmadali na kami agad tingnan ito dahil malapit nang dumilim. Shucks. Dito pa yung manibela, guys. Dito yung cambio. Habang nag-iikot, merong nadiskubre si Dayan dito. Oo, galing ang Vietnam. Ito galing Vietnam? Yung mga words. Oo, iba nga. Hindi siya Thai. Galing to ng Vietnam, guys. Kumpirmado na hindi nga lang sa Thailand ang mga barkong to at nakakapagtaka paano ito napunta dito. Ang pinto. Kasi yung isa, sobrang lubog na, guys. Chinek namin kung anong meron sa likod nito. Sarado na yung pinto, hindi na pwedeng buksan. May naaamoy kaming kakaiba dito at mukhang may nakatago sa loob. Dito meron silang ibang gamit. Experience dito. Andito pa ang ibang mga personal na gamit nila. Sinubukan kong akyatin ang taas para tingnan anong meron doon. Guys, dito ata yung tulugan nila.
Check natin na mayroon sa loob. I-check ko sana anong meron sa loob. Dito pa yung shucks. Ito. Pero bigla akong napansin to at nang binuksan ko, Oh my God. kaya bumaba agad ako. Pero hindi mawala sa isip ko ang amoy sa loob at bakit ito nakasarado. Kaya dumaan kami sa harapan at ito ang tumambad sa amin. Mga abandonadong drum na nakasarado. Hindi namin alam anong nasa loob nito. Kaya dali-dali na kaming umalis dito dahil palubog na ang araw at kailangan ko pang puntahan ang lumubog na barko. Ngayon pupuntahan na natin yung lumulubog na barko. Para makapunta tayo doon, meron akong Bumili kami ng salbabida dahil ito lang yung kasya sa pera. Nakakakilabot dahil di mo makita anong meron sa baba. malalim siya guys. Medyo itim ang tubig at malansa ang amoy nito at nakakakaba lalo pag naalala mo ang mga kwento ng taga dito. Nagpatuloy lang ako ng pagsagwan hanggang makalapit sa barko. Gado dito guys. Hindi ko makita kung ano sa baba. Umakyat ako para makita ito ng klaro at pagtayo ko, ito ang tumambad sa akin. Isang creepy at abandonadong barko. Nakatayo ako sa isang abandonadong barko sa gitna ng dagat. Tayo ang unang Pinoy na makapag-document nito at malaking tulong na sa akin ang pag-subscribe mo. Kaya sana napasubscribe kita. Nandito na ngayon tayo. If ever na ano din yan, hindi na tayo makakabalik doon. Dito na ako sa gitna. Sinimulan ko na agad ang pag-explore dito pero tumutunog ang bawat parte ng Oh my barko. God, nagka-crack siya. Nagka-crack yung apakan guys. Dito na ako kinabahan dahil parang bibigay na ang barko at maririnig mo nagkikrik ang bawat galaw mo. Okay, let's go. Kaya dahan-dahan lang bawat galaw ko dito. Medyo nagkikrik na siya. Tapos dito nilalagay yung tali. Sinubukan kong buksan ang bintana para makita anong nasa loob. Nakastuck na siya. Kaya inakyat ko na lang ang taas. So guys, kung makikita nyo, dito tayo sa taas, hindi mo makikita kung ano yung nasa baba guys. Yung tubig, medyo hindi siya clear. Kaya nakakatakot yun. Pag yun nawala pa, hindi tayo makakabalik sa pangpang. Dito pa yung ano nila, tambucho. Tapos ito yung mga gamit pang isdaan dito rin. Malapit ng dumilim. Lumubog na ang araw at dito na ako kinilabutan dahil naalala ko ang sabi ng mga taga dito na delikado daw paggabi. Medyo delikado na dito. May kumakalabog sa loob. May naririnig akong kalabog sa loob kaya nag-decide akong tingnan to. So guys, check natin kung ano yung kumakalabog. Tingnan natin kung bukas. Oh my God. Shucks, nakatakot. Sobrang creepy sa loob. Biglang humila sa atin dito. Dito pa yung manibelo. Pero hindi na siya. At habang nagbibideo, bigla ako may narinig na tumalon. Shh. Hindi ko alam kung tao o malaking isda ang narinig ko kaya dali-dali na akong umalis dito. Sobrang kabado na ako dito dahil may bumangga sa ilalim na parte ng likod ko. At sa sobrang pagmamadali ko, naubusan ako ng hangin. Totoo man o hindi ang mga kwento sa lugar na to, isa lang ang sigurado, lamang dagat na ang nagmamay-ari nito. My next goal is to reach 1 million subscribers and sana napasubscribe kita.